Ito ma'am, para may built-in na kayo slideshow. So, meron din siyang forward and back. Try nyo naman i-forward. Ayan. So, sige ma'am. So, you can proceed doon sa slide natin. So, punta tayo doon sa Introduction to Moodle ma'am. Yung sige ma'am, forward na. Slide. Ayan, slide 3. Slide 3 tayo. So, yan din ma'am, kung gusto niyo pang palakihin, meron siyang option na gano'n. So, pero pwede rin naman siyang maliit na. So, depende ma'am sa inyo kung anong gusto niyong view. So, yan ma'am, ang Moodle daw ay alternative doon sa binibili na software. Kasi ma'am, traditionally, bagong Moodle, yung mga ganyan ma'am na software, binibili talaga at mahal siya. So, meron isang si Michael Dugaymas, isa siyang Australian na teacher. Nung naggawa siya ng PhD niya, yan ang naisip niyang gawing software. Bakit? Kasi si Michael siya, nung nag-aaral siya ma'am sa Australia, ang style niya yung ham, yung sa radyo lang, yung distance ed din siyang estudyante eh. So, ang pagsasabit niya, may dumadating lang sa kanya mga packages, tapos pag-aaralan niya, tapos papadala niya yung mga sagot. So, naisip niya, may online na, bakit hindi magagawa ko ng software? So, ito yung dinevelop niya. So, ma'am, next slide. So, bakit daw, ano daw ibig sabihin ng Moodle? Sige, next slide. So, ayan, ito yung picture ni Michael. Siya yung nagawa ng Moodle. So, project niya yun noong 1999. Martin? Oh, si Martin Dugaymas pala. Si Martin. Martin, oh. So, project niya yun noong 1999. Pero ngayon, throughout the world, thousands of schools na, universities, K-12 schools ang gumagamit ng Moodle. So, next slide tayo, ma'am. So, bakit naging popular yung Moodle at bakit po sinasuggest ko rin sa inyo na maganda for Father Michael yung Moodle? Kasi, una, nagpo-promote siya ng learner involvement. Kasi ang kaibahan, di ba ma'am, sa classroom natin, minsan walang opportunity yung ibang bata na sumali sa discussion, mahiyain. Tapos kung babalikan din naman natin ma'am, ngayon yung mga bata, tech-savvy na, di ba? Pag-uwi ng school, may nagpe-Facebook, mayroon nag-IM, may nagte-text. So, bakit hindi natin itap yung proficiency nila sa technology sa isang formal classroom setting? So, yun po ang magagawa ng Moodle para sa mga estudyante natin. So dahil yung Moodle po ay isang classroom siya, pwede nating ma-moderate o ma-change, magamit siya para i-direct yung learning ng mga bata. Kasi pag text lang, online, Facebook, wala mamayang direksyon, socialization yan eh. Pero sa context ng Moodle, yung socialization na nangyayari through technology, madadirect natin sa paggamit ng Moodle natin. So, next slide. So, ang getting started natin, ma'am, usually, yung ginawa niyo muna pagla-login. So, ma'am, lahat kayo may username at password na. Huwag niyong kakalimutan niyo. So, ang sabi niya, ang Moodle ay nahahati sa pwedeng ang discussion ay by topic, weekly, for the social format. So, ma'am, pag ginawa kasi natin weekly, maobliga kayo na weekly may activities kayo. So, medyo mahirap yun kasi minsan babago-bago rin yung pacing activities nyo. So, usually, ang ginagawa ng iba,